Kumusta na po kayo mga kapatid? Ako po si Pastor Jerry Limoso ng Rose Hill Christian Church at nais ko pong i-welcome ang bawat isa dito po sa atin pong Wednesday Prayer Service. Minsan sa dami po ng problema ng buhay, hindi na po natin alam kung alin po ang ating uunahin. Tama po ba? Mabuti na lang, andyan po ang ating Panginoon. Hindi po ba mas madaling ipaubaya natin sa Kanya ang mga desisyon na sa pakiramdam po natin ay lampas na sa kaya po nating harapin. Pwede po nating mapag-aang ang ating mga buhay sa pamamagitan ng panalangin. Sa oras na tayo'y nagpasya na hayaan ng Diyos na gumawa ng nararapat, sigurado po mararamdaman natin kaagad ang kaluwagan sa ating mga damdamin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw po na ito ng panalanginan. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy po ninyong assurance sa amin na kayo po ay nandyan lamang sa aming mga tabi. Kayo po ay within reach of our cries, of our petitions, of our need for help. At sa bawat oras, Panginoon, na maramdaman po namin na kami po ay hindi na namin makakayanan ang mga bagay-bagay, ay nais po naming ma-assure, Panginoon, palagi na kami po ay maaring tumawag sa inyo at nandyan lang po palagi ang inyo pong available and immediate help. At hindi lamang po yan, Panginoon. We are also assured by your word na ang tulong po na nanggagaling po sa inyo ay palagi pong sapat at angkop sa amin pong mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa kabutihan po ninyo na yan sa aming buhay. Our life here on earth, Lord, is made bearable and at times, totoo din po na enjoyable sapagkat kami bilang inyong mga anak ay hindi nyo po pinapabayaan. At nakikita po namin ang inyo pong pag-aaruga, ang inyo pong pag-iingat, ang inyo pong pagpo-provide sa bawat araw. Ang lahat na ito ay dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At this time, tayo po ay mag-awit para po sa atin pong Panginoon. Ibigay po natin ang nararapat na papuri sa Kanya. Purihin po natin siya sa pamamagitan ng pag-awit po natin na para bagang ito na yung best na natin. Ito na yung best na gift natin sa Panginoon. No? Kaloob natin sa Kanya. Kasi hindi naman natin siya pwedeng bigyan ng mga normal na binibigay natin sa tao na mga bagay na pwede natin masasabi na token of our appreciation. Only in this, sa pag-awit po natin, sa pagbigay po natin sa Kanya ng papuri. So gawin po natin ito ng ubod or abot kaya ng atin pong, hanggang sa abot kaya ng atin pong mga personal na kakayanan. Let us sing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. That you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? Oh, it's amazing. God, you
love me, that you hear me when I go. Oh, is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? Oh, it's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Oh, sing it, God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh, church, you sing. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh, sing it, friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Jesus is the name above every other name. Jesus is the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever bring. We live for you, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus is the name above every other name. Jesus is the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you.
Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon you. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be, oh, I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Oh, sing, I will build my life, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Ang lahat na ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sa pag-share naman po at pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon, sa gabi pong ito, ang atin pong pamagat ay parang eleksyon. Who is your president? Okay? At baka magtataka kayo na pag-usapan po natin ng eleksyon, too much of it. At baka ang iba sa inyo, sinasabi na ninyo sa inyong mga sarili, naku po, eleksyon na nga usapan halos sa lahat na lang ng lugar, pati pa ba naman dito? Now, wait a minute. Tingnan po natin kung ano po ang tinutumbok po ng atin pong mensahe, because it has nothing really, or it has something to do also with choosing people to lead us. Pero more than that, ay may sinasuggest po talaga ang salita ng Panginoon for all believers kung ano ang nararapat. So ito po ay na-trigger lang po itong title na to by our message today sa atin pong devotion na nanggagaling po sa Jeremiah 29 and verse 11 na nagsasabing, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for your welfare and not for evil, to give you a future and a hope." Okay? So, well, totoo po na hindi po natin mapagkaila, hindi po natin pwedeng baliwalain na ang eleksyon po ay paparating na dahil nga andyan na po ang maraming mga ginagawa ng mga tao, ng mga politiko mismo at kung sino pang mga na-involved talaga sa ganyan pong mga activities at processes. So, election is coming, and so makikita po natin yan sa buhay ng maraming tao ngayon na, well, it's not all good. Ano po? Because there are many people today whose lives are being upset. Upset by what? By too much partisanship. Ano po ba yung partisanship? Yung involved ng matindi sa mga parti-partido, sa mga grupo-grupo na may kinalaman po sa politika. Partisanship, okay? Sa mga political parties. At ina-upset po niya ng buhay ng mga tao sa maraming paraan. Nagsimula na naman yung sinasabi natin na last time, nararamdaman din po natin, no? Nakita din po natin yung kung saan ang mga friendship
ay nasistrain, ang mga families ay nahahati, ang mga magkakaklase at mga magkakatrabaho ay nagkakaroon po ng mga tampuhan, mga di ba, mga conflicts of certain kinds. May mga kaklase tayo siguro sa ating mga chat group na nagli-leave the group na, ating ibang mga group talaga na-dissolve na. Bakit po? Dahil sa usapan po na ito. Usapan tungkol sa politika na nagdadala po ng conflicts sa maraming mga buhay. Now, ang tanong dito ngayon is, why all this craziness? Sino ba talaga tong mga tao na to na kung saan para bagang sobra talaga ang pagbigay ng mga kababayan natin ng tiwala po dito sa mga tao na to? Who are these people in whom we hang all our hopes? Hindi po ba't sila yung mga tao din lang naman na punong-puno din ng mga weaknesses? Puno din po ng mga, ang iba sa kanila, punong-puno din po talaga ng stain and dirt of what? Of politics. Yan po yan eh. So bakit parang ang iba sa atin ay parang ipagpatayan na ang partisanship na yan, ang usapin na yan? People wage battles just to promote whoever candidate na gusto po nila na magiging sunod na presidente, sunod na senador, sunod na gobernador, sunod na mayor. Now, matanong ko po ang bawat isa po sa atin, in all of our history, meron na po ba tayong masasabi na a single person has ever become the savior of us all? Sa bansa po na ito, meron ba talagang ganong tao? Have all the credentials, have all the qualifications, the high education, di ba? Yung pinakamarami nilang mga titles of whatever kind, did they really made a difference in our daily lives? May naupo na ba na masasabi natin na ramdam natin na umangat ang ating buhay? Ramdam natin na gumaang ang lahat ng mga bagay? Or isn't it that the more clever our politicians are, the better they are in hiding behind the veneer of respectability, of verbal finesse and rhetoric, while at the same time bleeding the country dry and enriching themselves while in power? Hindi po ba't ganyan naman talaga ang nangyayari? At the more na magaling, ay the more din sila na magaling mag-aabuso, magnakaw, magkukurap ng mga bagay-bagay sa gobyerno. Many of those who actively engage in partisanship spend so much of their time, so much of their energy, so much of their emotional investment. Others even their own money to help their candidate win. And then after that, ano po? Pagkatapos ng eleksyon, anong nangyayari? Well, babalik lang tayo sa ating mga dating mga buhay at ang mga politiko na nakaupo, babalik din po sa mga dati nilang mga gawain. That's what happens in politics. And I wonder, bakit minsan pati mga anak ng Diyos nakikisali pa dyan? No? After the politicians get their way, we are again left to ourselves, to fend for ourselves, to strive, to survive, regardless. Whether tutulungan nila tayo o hindi. So para ma-emphasize po yung kahangalan po na ito, the folly of what many people are doing today, let me share with you what God said through Jeremiah as he rebukes Judah. Si Jeremiah po ay propeta. At pinapagalitan niya po ang Judah for doing exactly the same thing. Ano pong the same thing? Yung nagtitiwala sa tao, yung umaasa na tao po ang magde-deliver ng mga bagay para sa kanila imbis na ang Panginoon. Jeremiah 17:5, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. Cursed is the man who trusts in man. At hindi po ba yan ang nagiging guilt po natin sa harapan ng Panginoon every time na lang na may paparting ng mga eleksyon. Lahat na lang ng pag-asa natin, nilalagay na natin dun sa tao na kung sino gusto nating uupo sunod. Ngayon, ito na naman ulit. We put everything. Kasama na yung mga damdamin natin na yan. Makipag-away na tayo dyan para lang dyan sa bagay na yan. Putting all of the things na inaasahan natin na ikagaganda ng ating mga buhay in the hands of people. Now, ang sabi po ni Jeremiah dito, sa mga taong unang gumawa niyan,
No? Sa mga kababayan niya na una nang gumawa niyan kaysa sa atin, cursed is the man who trusts in man. You know what happens when we begin to trust man? Kung bakit gano'n na lang po ang pananalita po ni Jeremiah? Because we are trusting in creatures instead of the Creator. We are expecting dito po sa mga creatures ng Diyos lang namang na ito, ng mga bagay na dapat sa Panginoon natin ini-expect. Instead na kay Lord natin i-expect, sa kanila po natin in-expect. We confide in them, not as merely as instruments. Hindi na. Para sa iba, parang hindi na lang instrumento ng Diyos eh. But rather as though they are in themselves, ay may kapangyarihan. At tinitingalaan na sila na para bagang from them will come all of these good things na supposedly dapat sa Diyos lang natin inaasa. At kadalasan, pag ginawa po natin yan, kung bakit gano'n na lang ang sabi po ni Jeremiah, is that our heart becomes far from God. We depart from the Lord because we focused our attention sa mga tao po na to. At alam niyo po, hindi lamang po isa ang pagkakamali po. Every time ng isang tao ay umasa na sa kanyang kapwa-tao in that way. Kapag ito po'y parang ginawa na natin katulad ng ginawa ng Israel, na inasa na nila sa mga tao, kung sino man yan, ang kanila pong mga puturo, ang kanila pong mga inaasahan na mga kabutihan, inasa na nila doon sa isang tao. It will show us at least four defects in that way of thinking or in that kind of act. Unang-una po, it is idolatrous in its principle. Kapag inasa na natin ang lahat ng mga pag-asa natin sa isang tao, ang lahat ng paghanga natin sa isang tao, ang lahat na lang ng mga future na mga kabutihan sa buhay natin na inaasam-asam natin, inasa na natin, no? Binigay na natin, pinaubayan na natin doon sa isang tao, we become idolatrous. Naging idol natin sila. And you know what the Bible says concerning idols? One of the hated things, abominable things, na sinasabi po, paulit-ulit binabanggit sa Biblia, ay yung idolatry. Pangalawa po, it is like, ano bang tawag nito? Groveling eh. Yung parang, kung sa pagkain kasi, no? Yung parang naglalaway ka sa pagkain. Naglalaway ka dahil magbe-benefit ka doon sa kakainin mo, masasarapan ka doon sa kakainin mo. Groveling. Groveling in its aim. Idolatrous in its principle, groveling in its aim. Bakit? Kasi gusto natin yung tao na yan kasi magbibenepisyo tayo. Yung kung ano kaagad ang ating makukuha galing sa kanya. Na minsan, para bagang dinudiyos na natin yung tao na yan. Na as though wala nang pwedeng or imposibleng hindi niya i-deliver sa atin. Hindi po yan nababagay, mga kapatid. Hindi yan nababagay yung ganyan pong pag-iisip sa mga anak ng Diyos. Kasi hindi sa tao dapat ang atin pong pag-asa. At pangatlo po, it is unreasonable in its foundation. Kasi, unang-una, ano ba talaga ang magagawa ng tao? Tulad ng tanong ko po kanina, sino na ba? Sino na ba ang iisang tao na pwede nating sabihin na who delivered all the goods to us? Kahit ano pang klaseng kwalifikasyon meron sila. Marami ng mga tao na in-appoint sa mga posisyon na supposedly expected na mag-create ng big impact sa buhay po ng mga tao. Can we name one single person na nagiging ganun po ang kanyang effect sa ating mga buhay? Siguro may mga paminsan-minsan, may mga pangalan tayo na maalala. Pero ilang project ba talaga ang pwede niyang gagawin? Na pwede nating sabihin na talagang magbibigay talaga ng malaking impact sa bansa ng Pilipinas. So unreasonable po eh. Unreasonable po ang expectation natin. Kapag tao po ang atin pong tinitingala at tinitingnan na magde-deliver sa atin ng lahat ng mga bagay na ito. At pang-apat po at pinakamalala po dyan because it is destructive in its outworking. Destructive po yan in its outworking. Sa bansa po ng Israel, talaga pong hindi nagme-mince with words ang propeta po ng Panginoon nung nire-rebuke niya ang bansa
or rather ang kaharian ng Judah. In Jeremiah chapter 17 again, verses 6 and then jumping to 13, ang sabi po, he is like describing a person, no? Describing a person po ito na nagtitiwala sa tao. He is like a shrub in the desert and shall not see any good come. Walang ikakaganda na maaasahan ang ganyang uri ng tao. He shall dwell in the parched places of the wilderness, in an uninhabited salt land. Para siyang nabubuhay sa isang lugar na wala ding sustenance na magdarating sa kanya. Uninhabited salt land. Parched places. Ni hamog, ni ulan, wala. Yan ang maaasahan ng tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. And then verse 13, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you shall be put to shame. Yan ang kalalabasan. Yung ipinagmamalaki natin. Di ba? Come election time, gano'n naman talaga eh. Lahat ng supporters ng isang particular na kandidato, very, very proud sila. Very, very proud sila dun sa kandidato nila. With all, kung ano man ang nakikita nila na qualifications, kung ano man mga skills na nakikita nila dyan, mga nakikita nila na kagandahan dyan sa kanilang mga sinasabi na mga kandidato po nila. But anong sabi po dito? Trusting in man will put that person who trusts in man to shame. Those who turn away from you shall be written in the earth, for they have forsaken the Lord, the fountain of living water. Ang Panginoon bilang source, no, ng tinatawag po natin na yan na sustenance, the fountain of living water. Siya talaga ang source niyan, hindi naman pwedeng mapunta sa tao yan. Wala pang taong ginawa ang Panginoon na magiging ganun para sa atin or para sa kanino mang nilalang. The source of living water. Si Lord lang po yan. And the moment na tanggalin natin ang ating pong atensyon, tanggalin natin ang ating tiwala sa Panginoon at ilipat sa tao, that's what happens to us. We forsake. We forsake the Lord, He will forsake us. We forsake the Lord, He will deprive us also of this fountain of living water. In contrast naman, sabi naman ni Jeremiah dun sa mga tao na who trust in the Lord, ang sabi niya, these people are blessed. Verses 7 to 8, Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Okay? So makikita po natin, no? Ang isa, parang pinatubo sa parched land. Walang sustenance na maaasahan. Uninhabited salt land. Iwan ko kung anong klaseng puno ang mabubuhay sa ganyan. Mangrove siguro. Whereas, ang isa naman na nagtitiwala sa Panginoon, ang sabi, kahit dumating pa ang drought, kahit dumating pang anong mga pagsubok, kahit anong dumating na mga hindi, di ba? Hindi magandang mga kapanahunan, katulad ng mga famine, katulad ng mga kung ano-ano. Ang sabi po diyan, He will just continue to bear fruit. He will not go anxious in the year of drought. So, si Jeremiah po dito is speaking to the Jews na malapit na magiging bihag ng bansang Babylonia o ng kahariang Babylonia. They are about to experience drought in a foreign land. Yung lugar na kung saan hindi sila yung ordinary citizens. They were captives. They were second-class citizens. Some will become slaves. They will be abused and mocked by foreigners. Yan ang mga kausap ni Jeremiah po dito. But here is something that I want you to understand about us as children of God and about our God in whom we must always trust instead of man. Trust the Lord, not man. And it won't matter who the president is. Our God will make us thrive even in the worst circumstance. Hindi ba yun ang sinabi po ni Jeremiah? Nang sabi niya, ang tao na naniniwala sa Panginoon is blessed because even if the conditions are adverse, may drought at kung ano-ano pa,
he will always thrive. He will always thrive. So, eventually, itong kaharian po ng Judah ay nagiging captive nga po, katulad ng sinabi ni Jeremiah. Nagiging captive po sila. Nabihag po sila ng bansang Babylonia. Pero si Jeremiah po ay naiwan to continue to prophesy to the people of God, na naiwan din po. Hindi naman po lahat kasi dinala doon po sa Babylonia. But he wrote a letter. Yan po ang ating nababasa na yan. He wrote a letter to the captives in Babylon. No? Ang ating pong main verse. No? Hindi po yung ating palang nabasa. Kundi yung main verse po natin, chapter 29. He wrote this letter to the captives in Babylon, and this is what he says. No? Bago po yung 11, ito pong kanyang sinabi sa verses 47. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. Notice that. Yung pagpunta pala ng mga Hudyo sa Babylonia, yung pagkabihag po pala nila, sabi po ng Panginoon dyan, I have sent you into exile from Jerusalem to Babylon. Bakit nga ba ganun ang ginawa ng Panginoon? Because the people of Israel had already turned their backs upon God. Tumalikod po sila sa Panginoon eh. Nagiging idolatros po sila eh. Nagiging mapagtiwala po sila sa tao eh. Kaya sabi ng Panginoon, dapat kayong matututo ng panibagong lesson. I will send you into exile to Babylon. But here is the thing. Kaya nga sabi nga po natin kanina, basta mananampalataya ka at anak ka ng Diyos, and regardless of the circumstances, regardless of who is the leader, regardless of who is the president, you will thrive. Because in verse 5, sabi po ni Jeremiah, build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters. Multiply there. Saan po yung there na yan? Doon sa Babylonia. Sabi niya, mamuhay kayo ng parang normal. Magpatayo ng bahay, magpakasal ng mga anak. Hindi po ba? And multiply. Do not decrease. At ito pa ang sabi po sa kanila, regardless of the fact na kayo dyan ay second-class citizen, kayo dyan ay maaring inaapi paminsan-minsan, but seek the welfare of the city where I have sent you into exile and pray to the Lord on its behalf. For in its welfare, you will find your welfare. See that? Kahit nasaan sila, sinasabi ng Panginoon na, I assure you, you will thrive there. Kasi hindi ng Panginoon naman talaga iiwanan ng kanyang mga anak eh. Kahit hinayaan niya na mabihag yan, pinabihag niya sa Babylonia, pero may purpose ang Panginoon doon. At ang sabi niya, habang nandoon kayo, live as normally as you can. Because I will be there. Ask, pray. Pray for your cities. At pagpalain ng Panginoon yung mga cities na yan, kahit Babylon yan. So Israel multiplied into a great nation in Egypt. Remember that? Joseph became rich and powerful in Egypt. Itong mga lugar na to ay mga ano yan eh. Pwede nating masasabi na there are adverse conditions. Israel was supposed to have its own land. Pero saan siya dumami? Una, sa bansa na hindi nila kakampi, hindi nila kaibigan. Nagiging slave din po sila eventually po doon. Si Joseph naman, ibinenta bilang slave, but he became rich and powerful in Egypt. Another place na matatawag natin na drought, place of adversity. Si Esther, nagiging queen of what? Of Persia. A place na kung saan po, again, bihag po sila. Wala po silang, di ba? I mean, adverse conditions ang pinamumuhayan ng mga tao po na to. All of God's children, as you can see, will thrive under any circumstance. Kaya yung kaguluhan na nangyayari po sa mga buhay po natin, kung sinusunod na presidente, sinusunod na mayor, sinusunod na kapitan, it's useless. It's an exercise in uselessness, in foolishness. Do your duty. That's all right. Do your duty. Vote. Pero don't pin your hope on those people. Because all of God's children will thrive under any president. But we need to take our eyes away
from those people and stop trusting man and begin to wholeheartedly trust in the Lord. Sa sulat po ni Jeremiah sa mga Hudyo sa Babylonia ay sinabi niya po, no, he wrote our passage for today, no. Doon po sa chapter 29. Sa verse 10 to 14 po kasi sabi niya, "For thus is the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. For I know the plans I have for you." Okay? So diyan po yan. Kadugtong na po na ang ating main passage ngayon. "For I know my plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." And then on verse 12, "Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord. And I will bring you back to the place from which I sent you into exile." So, malinaw po yung instruction ng Panginoon sa mga exiles sa bansa po ng Babylonia through Jeremiah. Malinaw po na ina-assure sila ng ating pong Panginoon that they can survive. They can survive under those adverse conditions, under even enemy soil. They can survive, they will thrive, they will multiply. They can live normally. Kasi bakit? Nandiyan ang Panginoon para sa kanila eh. Kaya sabi ni Lord, at the end of 70 years, sigurado yan, kahit sinong nakaupo dyan, kahit sinong hari ang nakapwesto dyan, after 70 years, pakakawalan niya kayo. And it happened. It happened. Alam natin, pag binasa po natin ang history ng Israel dyan sa Biblia, makikita po natin na nangyari po yan. After 70 years, unti-unti, pinauwi na po ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Fulfilling what God promised, that I will bring you back to the place from which I sent you into exile. So Christians, stop your idolatry. Stop engaging in partisanship. Trust in the Lord's plan, not the politician's plan. Ang mga politicians na yan, may mga plano yan. Yes, may mga plano yan. Pero mga plano yan na nananatili lamang na mga plano. Maganda lang titingnan sa papel. Maganda lang pakinggan habang may eleksyon. But God's plan will always come to pass. Sabi ni Lord, after 70 years, babalik ko kayo sa inyong lupain. And He did. So why trust in people when you can make God your president? And He will never fail you. Our next leader is exactly he or she whom God chooses for us. Kung sino gusto ng Panginoon na manalo, yun ang mananalo. If Israel had to be consulted for their next leader during the time of Jeremiah, hindi naman nila siguro pipiliin si Nebuchadnezzar, yung hari ng Babylonia. They would have chosen their own king. And even the kings of their allies, katulad po ng Assyria, ng Egypt. They never dreamed of having Nebuchadnezzar as their king or leader. But that was what God planned for them. Kaya nga sabi ng Panginoon, I have given you into exile. Kasi plano ng Panginoon, dapat mamuhay sila doon sa bansa ng Babylonia. So we also have to learn to do the same. Whoever wins, stop resenting, stop bashing. Trust the Lord instead, because regardless of how that next leader will run the country, all of God's children, kasama ka na kapatid, will continue to thrive if you just hear the voice of the Lord. Now, siguro ang iba sa inyo naalala pa, no? Last election, and you heard me promoting, no, some candidate. And even after ng election, this past few months, you heard me criticizing leaders, those who are not doing their best to help this nation. Pero ang masasabi ko lang po, sa mga panahon na ginagawa ko po yan, those were not my best moments. Mga bunga rin po yan ng, di ba, yung partisanship, na minsan nahahatak tayo papunta po doon. And maybe I regret those days. Baka pinagsisihan ko na rin po ang mga araw na yun. And that's why this election, I will close my mouth about those
Sino mang kandidato, I will follow whatever my heart tells me to do. Alright? Because at the end of the day, kung sinong gusto ni Lord manalo, yun ang mananalo. But ito na naman po ang kasiguruhan po natin. Kahit sinong manalo, kahit sinong uupo po dyan, we will thrive. Walang ikabubuti po na dadalhin sa atin yung partisanship na yan. Kung plano ni Lord na bubuti ang buhay natin, bubuti ang buhay natin. Kung plano ni Lord na yayaman ka kahit gera, kahit korap ang gobyerno, kahit hindi maunlad ang bansa, yayaman ka. Kung gusto ni Lord na yayaman ka, kay Lord ka kumapit, kapatid. Declare to yourself that from this day forward, the Lord is your president. He is my president. At sa Kanya ko nilagay ang lahat ng aking pag-asa. I hope you can do the same. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, thank you, Lord, for making us your people and part of your family, for making us believe in your word, hope in your promises, put our trust in you. Salamat, Panginoon, kasi sabi niyo po sa inyong salita, this kind of faith cannot come from us. It should also come from you. At dahil naranasan po namin ito, we believe, Lord, that it was you who initiated or put into action yung plano po ninyo sa aming mga buhay. Individually and maybe as a group, as a church, as a people. Salamat, Panginoon, dahil may pakialam po kayo sa amin. Salamat, Lord, na kahit minsan kami po ay mali ang aming mga choices. You have a way, Lord, of fixing things para sa amin so that kahit mga negatibo na ang mga sirkumstansya na nakapaligid po sa amin, we can thrive. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ang inyong mga anak na madala at mapasama sa gawain ng mundo sa ngayon. Partisanship, fighting for whoever they think will deliver them as though they are Savior. Lord, meron na po kaming Savior, i-remind niyo po kami niyan. Lord, meron na po kami pong leader, kayo po yon, i-remind niyo po kami. We don't need anybody to lead us. We don't need anybody to lead us in this country, Lord. We can pray for whoever is in the seat of power. But we are convinced na ang ikabubuti po ng bansa ng Pilipinas ay sa inyo pa rin mga kamay, Panginoong Diyos. So you are our President. You are the one from whom all good things come. At sa inyo lamang po kami dapat magtitiwala at umasa. Ang lahat na ito dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Let us pray. Sa atin pong panalangin ngayon ay intindihin po natin ang mga prayer items na meron po tayo. Make it your own. Yun po talaga. Make it your own. It's not something that I listed for myself. It's something that came out of the message of the Lord sa atin last Sunday. So it's not for me. It's not for just any single person. Mensahe po yan ng atin pong Panginoon sa atin. So you can own it. Ariin niyo po na sarili po ninyong panalangin ang mga items na yan. For the good of your soul. At sa dulo po, alalahanin po natin ang dapat nating panalangin para sa isa't isa. Okay? So let us pray.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Praise God from whom all blessings flow.